Magandang hapon po sa lahat. Maupo po tayo. Secretary Brother Armin Luistro, Mayor Alfredo Lim, Representative Zenaida Angping, Mr. Rizalino Rosales, Dr. Ponciano Menguito, Dr. Concepcion Vasquez. Doktor ako yata dapat. Fellow workers in government, teachers, parents, and students, representatives of non-governmental organizations, and volunteers, minamahal ko po ang kababayan, magandang hapon po ulit sa inyo lahat. Kung iniintay po nyo kanina umaga, pagpapasensyahan nyo ko, sabi sa akin ngayong hapon tumungo dito. Ngayong umaga po meron tayong ibang lakad sa nasa Diamond Hotel kami kanina, hindi para kumain o makitulog doon. Meron pong konferensya para maiayos natin ang sistema natin ng edukasyon nga, kung saan yung ating mga estudyante ay may katiyakan na papasukan trabaho pag nag-graduate. So yun po ay isang konferensya para lalong mapaigting ang ating mga pagsusumikap na pag nagsumikap ka sa iyong pag-aaral, ay meron ka naman talaga patutunguhan. Okay. Kanina po nabanggit nga yung mga napansin ko ilang bahagi na dapat nakumpunin na yata dahil yung pinagmamalaki natin ngayon. Brigada Eskwela, inaayos ang ating mga gusali. Pinangako po sa atin bago pasukan ay mga maayos yung mga nakita ko po. At babalikan ko naman, no? Para makita ko na isaayos nga yung pinangako sa atin. At kung sakaling kukulangin pa yung napagsumikapan, bagamat over 2 billion ang inaasahan ni Brother Armin this year, no? Handa ko naman po isama na rin yung sweldo ko kung kakailanganin para mapuno. No? Ngayon baka pagdating uno sweldo ko sa inyo, sabihin nyo bakit ito lang ang pinadala, hindi ko malaki sweldo ng Pangulo ng Republika, alam naman po nyo yan. Anyway, noon pa man, kilala na ang lahing Pilipino sa kakayahan nating magkaisa para matupad ang malaking adhika para sa ating pong minamahal na bansa. Ginawa natin po ito sa EDSA noong 1986 para buwagin ang diktadurya. Ipinakita natin ito noong halalan ng 2010 upang tapusin ang halos isang dekada ng korupsyon at paglilinlang sa ating po ng pamahalaan. Ngayong hapon, muli natin pag-aalapin ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng Brigada Eskwela 2012. Sa aktibidad na ito, tinatayang may 45,000 na pampublikong paaralan mula sa iba't ibang panig ng bansa ang kasabay nating mag-aambag ng tulong para sa lipunan. Kung tinatawag na pangalawang magulang ng mga estudyante ang kanilang mga guro, natural lamang na tawaging pangalawang tahanan ang mga paaralan. At nais ko po magpasalamat, hindi lamang sa mga nanay at tatay ng ating mga kabataan na nandito ngayon, kundi maging sa mga nagkusang mag-alay ng oras at pawis para sa programang ito. Maraming salamat sa pag-aaruga sa ating mga paaralan. Maraming salamat po sa paninigurong ang pangalawang bahay ng ating mga kabataan ay nasa maayos, ligtas at kaaya-ayang kondisyon. Maraming salamat dahil mulat kayong hindi natatapos sa pagbabayad ng buwis o sa pagsunod ng batas ang responsibilidad nating lahat bilang mamamayan. Sino nga po ba ang di matutuwa? Dumarami ang nagbabayanihan para isaayos ang lipunan. Tumataas ang bilang ng mga tumutugon sa tungkuling pagandahin ang ating kinabukasan. Dati po, marami sa ating mga kababayan ang nagmamadaling mag-alsabalutan dahil wala silang nakikitang pag-asang may magbabago sa ating pumbansa. Ang pagtitipo nga po natin ngayon ay isang konkretong patunay ng pagbabagong tinatamasa natin. Salamat po sa inyong pakikibalikat para sa kapakanan ng inyong pong mga anak, ng inyong kapwa at higit sa lahat ng ating pumbayan. Bilang bahagi ng Brigada Eskwela, ang mga hawak nating walis o martilyo o pamunas ang magbibigay daan upang lalo pang ganahang pumasok ang mga estudyante dahil ligtas at maayos ang kanilang paaralan. Bawat pader na pinipinturahan ng bagong kulay, bawat mesa o upuan na nakukumpuni, bawat sulok na nalilinis, kapalit ito ay isang estudyanteng komportabling nakakatanggap ng kanyang mga leksyon. Isang gurong nakakapagturo ng mas maayos, isang Pilipinong naihahanda at nabibigyang kakayahan
na harapin ang mga hamon ng bukas. Namumuhunan tayo sa edukasyon dahil dito nagmumula ang pangmatagalang kaunlaran ng ating bansa. Kaya nga, nang napansin natin kulang ang 175 bilyong pisong budget noong 2010, ginawa natin itong 207.3 bilyong piso para sa 2011. At dahil ayaw natin kapusin ngayong 2012, tinaasan pa natin ang pondo sa basic education sa halagang 238.8 na bilyong piso. Paglapag po natin sa pwesto, mahigit 60,000 ang kakulangan sa silid-aralan. Agad po natin itong tinugunan, kaya't maliban sa mahigit 10,000 silid-aralan na naipatayo na natin, may tinatayang 30,000 karagdagang classrooms pa po ang may papagawa natin ngayong taon dahil sa pakikilahok ng iba't ibang sektor. Sa madaling salita, kung tuloy-tuloy ang pakikipagbayanihan ng pribadong sektor sa pamahalaan, pagdating ng 2013, next year po yan. Tama ba to? Brother Armin, next year na pala. Kala ko 2014, next year na pala. Bawat estudyante ay mabibigyan ng dekalidad na edukasyon sa loob ng dekalidad na silid-aralan. Ibig din pong sabihin, sa susunod na nga pong school year, mas kakailanganin ng mas maraming kabrigada eskwela dahil mas marami na tayong lilinisin na mga classroom. Arangkada na rin po ang K-12 Basic Education Program na magbibigay ng sapat na panahon sa ating mga kabataan na matutuhan ang iba't ibang konsepto, kakayahan at kaugalian. Hindi po magtatagal dahil kaya na nating makasabay sa sistemang pang-edukasyon ng mga modernong bansa. Lalo pa nating makikita ang pamamayagpag ng kabataang Pilipino sa iba't ibang larangan. Ulitin ko lang po, nasabi ko na dati, sa buong mundo po, tatatlo lang ang bansa na meron 10-year basic education program. Sa Asia po, nag-iisa tayo. Sa Africa po, yung 2 natitira. Tayo po yung 3. Kawawa naman po ang ating kabataan. Naalala ko nga po ang laging payo ng aking ama tungkol sa halaga ng edukasyon. Sabi niya po, maaaring sikat ka ngayon, pero bukas, baka laos ka na. Maaaring mayaman ka ngayon, pero baka dumating ang panahon na maghihikaos ka. Pero kung nakapag-aral ka, siguradong di mawawala sa iyo ang karunungan at kakayang itaguyod ang sarili. Baliktarin mo man ang ikot ng mundo, ikaw ay handa. Ano po ba ang prinsipyo sa likod ng lahat ng ito? Lahat tayo ay may tinataya para sa kinabukasan ng bansa. Kaya angkop lamang na nagkakasundo at nagkakaisa tayong sumagwan para matupad ang ating hangarin. Sa mga tuwid, kapag kumakayod ang mga magulang para sa patustos sa eskwela, kapag nagsusunog ng kilay ang mga kabataan para ma-perfect ang kanilang pagsusulit, kapag nagtataguyod ng kapaki-pakinabang na programa ang pamahalaan, walang duda sa tagumpay ng ating pambansa. Bakit? Dahil siguradong paglabas ng mga estudyante sa 4 na sulok na silid-aralan, may kakayahan silang magtagumpay sa kanilang piniling larangan at daigin ang hamon ng kinabukasan. Ngayon nagkukusa ang taong bayan na nakabigin ang Pilipinas sa landas ng mga tuwiran at mga tarungan, wala tayong hindi kayang amputin. Ang pakikilahok ninyo sa brigadang ito, ang pagbuhay ninyo sa diwa ng volunteerismo ay patunay sa paglalim at pagyabong ng lakas ng ating demokrasya. Di na po tayo mga wantamad na hihinihintay lamang malaglag ang nabubulok na bunga ng bayabas. Pinipitas na po natin ang bunga sa tamang kahinugan dahil maayos natin itong itinanim. Huwag po sana tayong magsawang makisa, magtiwala sa isa't isa. Sa ating pagkakapit-bisig, hindi lang bibilis, kundi talagang aarangkada tayo tungo sa dihamak na mas maayos na buhay at mas masaganang lipunan. Ipagpatuloy natin ang bayanihan. Ipagpatuloy natin ang pagsulong sa tuwid na daan. Maraming salamat po at magandang hapon sa lahat.